Ano yung nakikita natin sa screen? Nung ako ay bata, gustong-gusto kong brand nung araw, yung Puma. Sapatos po yun. Pero sa t-shirt, gustong-gusto ko noon yung Crocodile. Lacoste, yes. Lahat yan brand, di ba? Brand. Nung araw kasi, pag nakita ang mga damit mo, suot mo, lalo pag galing ka ng abroad, sikat ka. And all this label, makikita natin, di naman lahat talaga ng label, totoo eh. The next picture, I can show you, the next picture. Kung meron ka naman mga label na yung branded talaga yung mga sinusuot mo, sabi rito, not everything is real just because of its label. Tama? Siguro, yung suot mo, original. Pero yung nagsusuot, original kaya? Maaring hindi, di ba? Maaring peki ka rin, o maraming imitate. Di ba nung bata tayo, nagkaroon tayo ng preconceived notion sa utak natin na kapag ka ang isang tao nakikita natin, religyoso, simba ng simba, meron pa tayo tinatawag ng araw, yung pag alas 3 ng hapon, may mga ganyan tayong prayer, no? Angelus, dami, no? Pag nakikita ko nung araw ako, high school ako, sabi ko, ito tao na to, religyoso masyado, ang bait. Sa langit ang punta nito, sigurado. Tapos pag makikita mo, may mga dalang Bible, di ba? Talagang mga religyoso kaagad yung brand natin dyan, yung label natin sa kanila. Religyoso. At lalo naman na, pag may mga wait pa silang krus dito, no? May mga krus sila dito, may crucifixion na sinusuot. Lahat yan pwede nating i-label ang tao ayon sa kanilang mga itsura, sa kanilang mga kasuotan. Pwedeng-pwede yan. And today, I would like to share to you, isang katanungan talaga na pwedeng nag-admire sa utak ko. Totoo nga naman, ito yung title ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Ano nga ba talaga ang Kristiyano? What is a Christian? What is a Christian life to be? Ano nga ba talaga pagka ikaw ay brand ka, ito Kristiyano ito. Dahil lang ba mabait ka? Pogi ka? No? Diyan ba binabrand ang totoong Kristiyano? Tutungayan natin sa Biblia kung ano talaga ang ibig sabihin nitong what is a Christian. Let us all pray. Father, we thank you and we bless your name. Salamat po sa pag-awit, sa aming pagpupuri sa umagang ito. Dalangin namin, Lord, na abot namin maging sa inyong paanan, Panginoon, yung aming worship. At naman po, nalugod kayo na kaming lahat ay nandirito, nagkakaisa ng isip, ng pananampalataya, higit sa lahat sa puso. Pakalinisin nyo kami sa pamamagitan ng inyong salita at kayo po ang maging guro namin. Gamitin nyo po ang inyong lingkod bilang tuntungan ng inyong salita. Kayo po ang siyang tunay na maghayag, kayo po ang tunay na makita ng bawat isa. At sa aming pag-uwi, pwede kaming makabaon ng mga makabagong kapahayagan, buhat po sa inyo. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sariling tagapagligtas. Amen. Kung tatanungin tayo, do you consider yourself as a Christian? Siguro marami magtataas ang kamay. Yes, Pastor, Kristiyano ako eh. Naglilingkod ako sa Panginoon, may ministry ako, lahat. Marami sa parte ng buhay ko nasa pagiging Kristiyano ko talaga. Do you consider yourself a Christian? Ang dami mga katanungan, di ba? Tama. At ang dami rin naman mga kasagutan. Isa sa kasagutan nakita ko, eto. Marami nagsasabi, Kristiyano ako kasi yung aking mga magulang ay believers of Christ. Is that correct? Ang layunin natin sa umagang ito, to be clear sa ating mga mananampalataya ni Kristo Jesus, na ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang Kristiyano? At ito yung isa sa mga answer ito. At di ba pagka tayo may mga application tayo, may pinipilapan tayo, pagdating sa religion, anong inilalagay nyo? Dati nilalagay mo, Catholic. Pero dahil nalaman mo ang iyong magulang ay believers ni Kristo Jesus, ano nilalagay mo ngayon? Christian. Totoo nga ba na ikaw ay naging Kristiyano dahil ang iyong mga magulang ay believers? That is one answer nung marami kong sinorvey. Pangalawa, meron pang isa. I am a Christian because I was born a Christian and grew up in the church. Ang dami rito, di ba? Dito na kayo lumaki sa church eh. Bata pa lang kayo, makukulit nga daw kayo rito sa church, pero lumaki na kayo ngayon eh. Ito, isang answer.
Kristiyano ako kasi I am a born Christian and lumaki ako sa church talaga. Sa lahat ng activities sa church, nasaksihan ko. At ngayon, ako ang isang leader sa church. This is one of the answer. They consider themselves that they are Christian. Una, natandaan natin, di ba? Dahil sa magulang. Pangalawa, I grew up in church. There is another one. I am a Christian because I went forward in church. Alam niyo, di ba, minsan sa mga anniversary, may mga altar call na tinatawag. Lumapit po yung mga hindi pa tumatanggap kay Kristo Jesus sa harapan at akin po ipapanalang, sabi ng pastor. That's true. Lumapit ka, and the pastors prayed the sinner's prayer. Paano yung mga hindi lumapit? Hindi sila Kristiyano? Ay, hindi, tumanggap na sila, pastor, kaya hindi sila lumapit. And how about the deaf and youth? Yung mga bingi, yung mga pipe, hindi sila Kristiyano? Kasi tinawag So dito makikita natin, tama, maganda naman yung may altar call. Wala namang problema. Iba nga, minsan pag ginanong, tumutuma, di ba? May nasaksihan po ako niyan Tumumba, hindi sinalo nung nasa likod. Putok yung ulo. Ang sigaw, aray! Tingnan ninyo. Dahil ba sa lumapit ka, tinawag kayo ng pastor niyo at ipinanalangin kayo lahat for a sinner's prayer, is it considered a true Christian? Hindi lamang po yan ang basihan. Meron pa. I'm a Christian because I am a Catholic or born again or Baptist and Protestant. Napakaraming congregation, napakaraming denomination, lalo sa panahon natin ngayon. And even before, the first Christian, sila Paul, sila Peter, ganyan din. Hudo kami. Judaism ang relihiyon namin. Kayo, mga Kristiyano, sinasabi niyo. And we can label a person kapag ka nandito naka-miyembro sila sa mga ganyang uri ng congregation. We can consider. Totoo ba na pwede natin i-consider yan? Now, lahat ng ito, hindi masama. Yung pinakita ko kanina, all those things are not bad at all. Hindi po masama yan. But, meron tayong but, subalit, ngunit, ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng isang Kristiyano? What does it truly mean to be a Christian? Yan yung ating sasagutin. Hindi ako sasagot, ang Biblia po ang sasagot. At titingnan natin, we can examine ourselves now, right now, dyan sa kinaupuan mo, kung saan ka napapabilang talaga bilang isang Kristiyano na tinatawag. Kasi brand yan, level yan Pag sinabing Christian, napakalawak, di ba? Born again Christian yan, Kristiyano yan. Kaya ganyan yan, kasi Kristiyano yan. Ba't ganyan yan? Kristiyano pa naman. Anong attitude meron yan? We can label, we can brand people according to their, minsan, itsura o pananalita, o the way yung action nila, diyan natin binabase. But this time, tingnan natin, what does it truly mean to be a Christian? Gusto kong basahin natin sabay-sabay. The next slide. We can read it aloud. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ito yung totoong Kristiyano. A Christian is a follower of Christ. Hindi follower ni pastor. Sa FB, di ba, ang dami? Pag kami nakita ng reels, may nakalagay sa ilalim, may nakalagay, pipindutin mo lang, follow. At napakadali ngayon sa media talaga, social media. Pagka gusto mo isang tao, lalo na yung mga mukbang, di ba, ang sarap ng mukbang, sarap kumain. Ang lit naman ng bunganga, pero ang dami nagkakasyang pagkain. Paano kaya yun? Di ba, pag nagustuhan mo, lalo na yung pagkain, nagkikraving ka sa pagkain, ipapalo mo yun Meron po kayo na sa napalo yung Arabic food kasi galing ako Middle East Nagki-craving talaga ako, finalo ko siya. Naku, lalo ako talagang gusto ko humanap ng pagkain ng Arabo. Kasi namimiss ko, finalo ko siya. And to be true, dito sa ating tinatalakay ngayon, a Christian is a follower of Christ. Kita niyo nakakabit, Christian. So kung talagang Kristiyano tayo, meron tayong talagang sinusundan. At ang dapat sinusundan natin walang iba, si Kristo Jesus lang po. At habang sinusundan natin si Kristo Jesus, we become Christ-like. Sino bang sinusundan ninyo? Tanungin ko kayo. Hindi, ginusundan ko yung pastor namin, ang galing mag-preach, ang galing niya magturo.
We have to clear on that mind. A Christian is a follower of Christ. Not anybody else, hindi ang church, hindi kung sino man, hindi ako. Only Christ ang pwede nating sundan. Bakit kanyo? Tingnan natin. Sa John chapter 1, verse 40 to 43. Sino ba yung mga naunang mga followers ni Jesus Christ? Ang sabi rito, si Andrew. Sino may pangalang Andrew dito? Wala. Alam niyo si Andrew, ang ganda ng pangalan niya. Siya yung kapatid ni Simon Peter na nung sinabi ni John the Baptist, actually sila ay tagasunod ni John the Baptist that time. Not only Jesus Christ. Nung sinabi ni John the Baptist, tingnan ninyo, dumarating ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Itinuturing ni John the Baptist that the one who came after him is the one who great, meaning si Jesus Christ. Kaya sinabi niya sa kanya mga alagad, ito, isa si Andrew, sundan ninyo, tingnan ninyo. Ano yun, alagad niya yun, sinabihan niya pa na hindi ako, pero itong isang dumarating, ito ang higit kaysa sa akin. And Andrew was one of the two who heard what John had said. And who had followed, tingnan niyo, naka-bold letters, followed Jesus. Alagad siya ni John the Baptist Pero sinabi sa kanya ng kanyang guro na si John the Baptist, sundan si Jesus Christ. Ginawa niya, sinundan niya si Jesus. Parang ganito, andyan sa harapan si John the Baptist, ang ginawa niya, sinundan niya si Kristo Jesus. He followed Jesus Christ. Ano nangyari? The next verse. The first thing Andrew did, ano ginawa Andrew? Hinanap niya si Simon. Unang hinanap niya kapatid niya. Hindi ba na detalye dito, bakit hinanap niya bigla si Simon? Yung kapatid niya. Simon, and sabi niya kay Simon, we have found the Messiah. Messiah means Christ, tagapagligtas. Hindi ba na detalye, di ba? Bakit bigla na lang hinahanap ni Andrew yung kapatid niya? May something may nangyari kasi. Nung sinundan niya si Jesus Christ, merong something na nangyari sa buhay, sa pananaw ni Andrew. Nakagaling-galing lang niya sa kanyang teacher na si John the Baptist, pero nung sinundan niya si Jesus Christ, unti-unti po may transformation. At asahan natin mga kapatid, habang sinusundan natin si Jesus Christ, every day sa buhay natin, may nangyayari pong transformation. It is not overnight mga kapatid. Sabi nyo, ay mga Kristiyano na ako, tumanggap na ako kay Kristo Jesus. Malaking kalokohan po yan. Tingnan natin, ang unang hinanap niya kapatid niya, the next verse. Ano sabi niya? And he brought him to Jesus. Sinabi niya, Tol, natagpuan ko na yung Messiah, yung tagapagligtas. Yung sinasabi sa Scripture, sa lumang tipan, na darating na tagapagligtas, natagpuan ko na siya. Tara, sumama ka sa akin. Ang sabi niya, Jesus looked at him. Nung dinala niya si Simon kay Panginoong Jesucristo, alam niyo kagad sabi ni Jesus, I will call you Cephas. Kaya alam niyo si Cephas, ibig sabihin nito, rock, bato. Yan yung pinangalan sa kanya. Kaya Peter ang palayaw niya. Si Lord mahilig din magbigay ng nickname Kayo, ano mga nickname ninyo? May kanya-kanya tayong nickname, di ba? Merong buntat. Ay, dyan si buntat. Lakas kumain niya kasi, kay buntat. May mga nickname. Pero dito makita natin, isinama niya yung kanyang kapatid. The next day, tingnan natin, sumunod na verse. Adi okay na yung dalawa. Sumunod sila pareho kay Jesus Christ. The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Lakad uli sila. Pero kasama na yung dalawang magkapatid. Sino natagpuan? Philip was found. Ang sabi rito, he said to him, follow me. A very clear statement with Jesus Christ. Follow me. Alam niyo si Philip? Sino naman hinanap ni Philip? The next verse. Okay, hindi na. Si Philip, ang hinanap po niya, si Nathaniel. Kaibigan naman niya si Nathaniel. At nung makita naman Jesus Christ si Nathaniel, hindi naman first time nila mag-encounter, sinabihan kagad niya, nakita na kita sa ilalim ng fig tree bago tayo magkita ngayon. And Nathaniel was so amazed. Sabi niya, ikaw yung Kristo, ikaw yung tagapagligtas, ikaw yung anak ng Diyos. Yung mga encounter that Jesus said, telling always, follow me. Di ba ganyan din tayo? Ewan ko sa inyo, kung na-experience nyo talaga yan, nung sinabi sa atin ng Panginoon, sundan mo ako. Sumunod ka sa akin.
You know, in the Bible, 3 times na makikita natin the word Christian. Kasi ang daming mga Bible scholar, maraming mga pilosopo, hahanapan kanila ng mga words sa Biblia. O saan ba mababasa yung born again? Hamunin ka pa eh. Pag nakita mo, sige, talo na ako. Ang daming ganyan. Kasi nililabel nila, binabrand nila. 3 times in the New Testament, makikita natin the word Christian. Mababasa natin. Unang-una, tingnan natin. Ito'y sa Antioch. Ito si Barnabas, na hinanap niya si Paul, hinanap niya, kasi doon sa Church of Antioch, it was in Syria. Syria kasi itong lugar ito. Hinanap niya si Saul para makatulong niya magpahayag about the gospel, the good news. Kasi nahihirapan si Barnabas. Hindi katulad ni Paul, marami siyang alam. Marami siyang alam na pagdating sa pagbabahagi because Paul is a Pharisee before. At dito, pag tinignan natin, sabi, Barnabas and Saul met with the church, ibig sabihin yung church doon sa Antioch, and taught great numbers of people. Ano naging pananaw ng mga mananampalataya dito sa Antioch? Ang sabi nila kay Paul at kay Barnabas, the disciples were called Christians first at Antioch. Ibig sabihin, may nakita kina Paul, lalo kay Paul, may nakita sa pagiging Kristiyano, pagiging followers ni Jesus Christ, kaya na-brand sila, na-label siya talaga, ito yung Kristiyano talaga. Tayo ba, nakikita ba sa buhay natin yung pagiging Kristiyano talaga, follower of Christ? Baka yung kapitbahay mo lang, galit na galit sa iyo, kasi pag nasa bahay ka ninyo, iba ugali mo. Tapos sabihin mo, born again ka. Linggo-linggo, nasa church ka ng day by day. Nagkasunog, walang tumutulong sa iyo kasi mga kapitbahay mo galit sa iyo. Yan ba born again? Yung mga kapitbahay natin, sila yung mga unang-unang pwede nating takbuhan ng tulong. Hindi yung mga kapatid natin na sa ibang bansa. They are the one na pwede nating mahalin, pahalagahan. And Christians, just like Paul, nag-serve sila kay Lord, ipinapahayag nila about Christ, yung kagandahang loob ng Diyos. The gospel, not only for the salvation. Kasi pag totoong Kristiyano tayo, nababago ang ugali natin, nababago yung attitude natin, nababago yung pananaw natin, pati yung mga actions natin. Dati kang mapanghusga, maliit na bagay, sinisita mo, inutuligsa mo. Nung nakakilala kay Panginoong Kristo, lahat yun naunawaan mo. Ganon dapat ang totoong Kristiyano. The next verse, the pangalawang verse makikita natin. Paul again. You know King Agrippa. King Agrippa was in Jerusalem. When Paul gusto niyang i-apila yung kanyang kaso doon sa Jerusalem, si King Agrippa ang unang humarap sa kanya. Sabi niya, kailangan ko pumunta ng Jerusalem, i-apila ko yung kaso ko sa kay Caesar. Kasi he was judged without trial. Ngayon, itong si King Agrippa, ang sabi niya, nung na-encounter niya si King Agrippa, he was preaching about Jesus Christ, the good news. Remember, King Agrippa ito, hari ito, humarap si Paul. Kaya sabi ni Paul kay King Agrippa, di ba ikaw, King Agrippa, alam mo naman ang nangyari sa Jerusalem? Yung si Kristo Jesus na ipinapako ng mga Hudyo? Alam mo ang pangyayari. Ano sagot ni King Agrippa? Sabi niya, sa palagay mo ba, kahit na alam ko ba yan sa maliit na panahon, sabi ni Agrippa kay Paul, mahihikayat mo akong maging Kristiyano. And Paul was preaching to a higher person. King Agrippa ito Ibig sabihin si Paul, wala siyang pakundangan pagka ibabahagi niya ang pag-ibig ni Kristo Jesus kay si Hodang hari ka o sino ka, na tao ka, parang tayo. Kristiyano ka, pagka may nakita kang tao, tsaka na lang ako mag-share. Hindi ko kaya, malaking tao yan. Look at Paul. Sino ba si Paul? Paul is a persecutor of Jesus Christ before he was transformed. Bago siya nabago because of his experience with Christ. Personal encounter with Christ. Now, siya ngayon ang nagbabahagi tungkol sa kabutihang loob ni Panginoong Jesucristo. And that was King Agrippa, ang sinabi niya, ngayon parang nahihikayat mo pa yata kung maging Kristiyano na katulad ninyo. Why? Because nakikita kay Paul mismo sa personal na buhay niya. And that is Christian life. The next one, yung pangatlo. Ito naman si Peter. Si Peter, ang sabi niya,
Kapag kayo ay dumadanas ng suffering, ng hirap sa buhay, tunay na Kristiyano kayo. Bakit? Do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Diba, yung mga suot natin, branded. Ako, mahilig ako sa American Eagle. Ang dami nagre-regalo sa akin. Pagka, sabi ko, magre-regalo ka rin lang yung gusto ko na. Di ba? Malapit na naman Christmas. Na maganda kasi ngayon, pagka kayo magre-regalo, tanungin niyo, re-regaluhan ninyo. Ano bang gusto mo? Kasi pag nagregalo kayo na hindi gusto na regaluhan niyo, wala, tatapon lang yun, tatabi lang yun, aabutin na naman ilang taong Pasko, ipareregalo pa sa iba yun. Tanungin niyo yung may gusto. Ano bang gusto mo regalo, kapatid? Pag sinabing house and lot, patay ka. House and lot. House and lot, kotse. But of course, di ba, napakaganda. Kapag ka magre-regalo tayo, yung taong re-regaluhan natin, most appreciated talaga. And you know why? When Jesus Christ ipinagkaloob sa atin, best gift ever talaga. Wala nang hihigit pa sa regalong ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Palakpakan nga natin, Panginoon. Sabi ni Paul ang dala-dala ninyo, Kristiyano. Kayo ay Christian. Ang isang Kristiyano, pagka walang trials, hindi mo ituturing na talagang Kristiyano. Don't me get wrong. Kailan ka naging Kristiyano? Pastor, kailan akong tumanggap sa Panginoon? Ang dami, patong-patong yung trials ko sa buhay ko. Yes. Kasi, hinuhubog ka ng Panginoon. Ibinumold ka ng Panginoon para sa mas lalong malaking pangyayaring dumating sa buhay mo, you are ready and you can stand firm. Di ba sabi niya? Walang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Kristiyano ka man o hindi. Paano kung hindi ka Kristiyano? Praise God tayo mga Kristiyano. Pag may pagsubok, alam natin, sinala na ng Panginoon yan, yung bago dumating sa aming pagsubok sa buhay namin, alam ng Panginoon yan, nakakayanin namin. Bakit mo makakayanan? Kasi you follow Jesus Christ. You follow Christ and you become Christ-like followers. Ulit-ulitin ko yan, hindi ako magsasawa. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin yan. Ang sinusundan natin kasi si Kristo Jesus. At ang sabi niya, He will make a way out to overcome the trials. Siya rin ang gagawa ng daan. Siya ang magbubukas ng pintuan para malampasan natin yung trials na kinakaharap natin ngayon. And that is one thing good para kay Panginoong Kristo. Pagka followers ka ni Christ, lagi ko sinasabi, pag followers tayo ni Christ, kung ano yung hinakbangan ni Jesus Christ, yun din ang tatapakan mo. Humakbang si Jesus Christ, yun ang tapakan mo. Pag hakbang ni Jesus Christ, dito ka humakbang. Nasaan ka? Nandun yung sinusundan mo. Meron ba ganon? Meron. You can believe in Christ alone, yes, but you cannot follow Him. Magkaiba po yun. Ba't ka pa sinabing follower ni Christ kung di ka naman sumusunod? Naniniwala ako, pastor. Yes, naniniwala ka. Pero sumusunod ka ba talaga sa yapak ni Kristo Jesus? Pastor, ang hirap naman kasi sumunod Si Jesus Christ ba? Nadalian sa kanyang paglakad dito sa lupa? Di ba hindi? Pero meron tayong isang bagay na pwedeng ma-achieve kasi nagumpay siya. We know that our Christ, we are following, victorious siya. Buhay siya. The next verse. Kabila pa. Yes. You cannot be a Christian and not a disciple of Jesus Christ. Yan sinasabi ko. Believers ka ng Diyos. Marami naman tao naniniwala sa Diyos. Hello, amen, tama, di ba? Kahit hindi Kristiyano, hindi born again, naniniwala silang may Diyos. Pero pwede silang hindi sumunod. Pwede yan mangyari sa atin kahit sabihin natin mga Kristiyano tayo, born again Christian tayo. We are not a disciple of Christ. The next slide. Parang tumalon yata yung slide natin. Sunod. Sige, a Christian, balik doon. A Christian, itong dapat na Kristiyano, is the one who trusts the finished work of Jesus Christ. Look at the cross. Dapat tayong lahat yan, dyan tayo naniniwala. Hindi ka lang naniwala, naligtas ka,
Salvation has come to you, naniwala ka na. Ang pinaniniwalaan ng isang totoong Kristiyano, yung ginawa ni Kristo Jesus dito sa krus ng Kalbaryo. The finished work of Christ on the cross. Kasi nandoon lahat yung kasalanan natin, dala-dala ni Kristo dito sa krus ng Kalbaryo. Hindi ka lang naniwala dahil alam mo ililigtas ka niya. You believe that the work of Christ, yung finished work niya dito sa krus ng Kalbaryo, yan yung maganda. Kaya sabi ni Paul, you have been saved through grace. Ang dami kasi, nung mananampalataya, you have been saved through faith in Christ Jesus. Let me remind you, kinukorek ko lang po. Lahat tayo'y naligtas dahil sa habag at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Correct ako, hindi? Because of grace, yung grasya na nakuha natin kay Kristo Jesus, not only alone by faith, through grace and faith in Christ Jesus, yung kanyang finished work sa krus ng Kalbaryo. The next one. Tingnan natin. Si Paul, anong sabi niya kay Titus? But when God our Savior, meaning Jesus Christ, revealed His kindness and love, yung pagliligtas niya sa atin dito sa krus ng Kalbaryo, ito kasi yun eh. Ito yung pinanggalingan ng ating salvation. Dito tayo tututok talaga sa krus. Ang sabi niya rito, bold letters, He saved us. But without the kindness and love of God the Father, through Jesus Christ, wala tayong lahat. Kapahamakan ang punta nating lahat. Kaya napakahalaga sa isang mananampalataya, alam mo kung bakit ka niligtas, sa papaanong paraan. Through grace, you are saved. Not because of the righteous things you and me had done. Hindi lamang po doon sa good works natin. But because of His mercy. Grace. Malinaw po ba? And that is true Christian. Nagpropes tayo ng propes na Kristiyano tayo. Yes, yung mga ministry natin, okay, walang problema yan. I'm not against that. Masipag ka sa ministry, naaasahan ka talaga sa church, naaasahan ka kahit saan magpunta, okay yan, walang problema. Kahit maggaganong ka dyan, ng gitara mo, maggaganong ka dyan. Okay yan, walang problema dyan. Pero ito ang sinasabi, not because of your righteous things. Hindi ka dyan naligtas. The next one. Sabi ni Paul yan kay Titus being a Christian is not about what you do. It's about what Christ has done on the cross of Calvary. Palakpakan natin si Lord ulit. Hindi pa tayo na-amaze, mga kapatid? Hindi pa kayo natutuwa dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, naligtas tayong lahat sa kapahamakan. Now, yun lang ba talaga ang ibig sabihin? Naligtas tayo sa kapahamakan, diretso tayo dun sa kingdom of God? Meron pa. Yung buhay na nandito tayo. Buhay ka pa, kapatid. Yan yung sinasabing salvation talaga. Through grace, faith in Christ. Buhay ka pa rito. Diyan mo ngayon makikita yung pagiging Kristiyano mo or followers ni Jesus Christ habang nandito ka pa sa lupa. And that is belong to salvation then. Sunod. So ang tanong ko ngayon, how do you know whether you are a Christian? Ngayon, tanongin natin sarili natin. Oo nga, no? Paano ko masasabi talaga, ma-justify ko ngayon na ako ay totoong Kristiyano, na ako ay totoong followers ni Christ? I give you some points. The next verse. Ang sabi ni Paul, si Pablo po, ang sabi niya, examine yourselves to see if your faith is genuine. Pure. Ibig sabihin ng genuine, pure. Walang halong ibang, genuine. Bakit? Sabi niya, test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Ito yung napakaganda kasi itetest natin yung sarili natin. Oo nga no. Hindi lang ang ibang tao kasi pag ang ibang tao ang nagtest sa atin, failure tayo lagi, failed ka lagi. But if you test yourself according to your faith in Christ Jesus by His grace, makikita natin. I'll give you some 4 points lang po. At dito tayo mag-end. 4 points I can share to you. Number 1, a disciple submits to the lordship of Jesus. Followers ka ba talaga ni Christ? Yes, Lord. Pastor, followers ako ni Christ. Sipag ako sa church. Masipag ako sa ministry. Followers ka talaga ni Christ. How about the lordship ni Jesus Christ sa buhay mo, sa puso mo?
Examine yourself. Totoo nga ba na si Kristo Jesus ang naghahari, ang Lord sa puso ko, sa buhay ko? Si Jesus ba talaga yung nagda-drive ng buhay ko? Si Jesus ba yung may hawak na manibela ng buhay ko talaga para ako ay drive niya? Ang ganda nga illustration ko dyan, yung araw, ako ang nagmamaneho ng buhay ko. Yes? Tingnan niyo yung point ko. Ako ang nagmamaneho ng buhay ko, ako nasusunod, walang ibang pwedeng makialam sa akin, kahit sino, ang asawa ko. Basta ako ang padre de pamilya, ako dapat magmamaneho. Nung nakilala ko si Jesus Christ, umupo sa passenger side si Jesus. Umupo. Tinanggap mo, di ba? Umupo si Jesus Christ, ikaw nagmamaneho. Sabi rito submit to the Lordship of Jesus Christ. Ikaw nagmamaneho ang buhay mo. Lord, ikaw na pala nasa buhay ko. Palit tayo. Sabi ni Lord, sige, kukunin ko yung manibela ng buhay mo. Ibinigay mo Hindi naman tayo pipilitin ni Jesus Christ na kunin yung manibela ng buhay natin. Never, ever tayong pakikialaman ng Lord. Unless you submit. Lord, you drive at my life. Palit tayong dalawa. Nagpalit. Tama? May nangyaring pagbabago sa buhay mo, kapatid. Noong araw, ang gulo-gulo ng plano mo sa buhay mo, lahat magulo. Pero na si Jesus Christ, ang umupo sa trono ng buhay mo, kapatid, lahat po yun, nabaligtad, naayos ang lahat. Kung ano yung ninanais mo sa pamilya mo, sa anak mo, natutupad unti-unti dahil si Kristo Jesus na nagmamaneho ng buhay mo ngayon. At never ever kang dadalhin ni Lord sa magulo. Ganyan si Kristo. Lordship nga Ang sistema ng mananampalataya, yes, saved by grace nga daw siya through faith, pero hindi naman naghahari si Jesus Christ sa puso niya. May problema. Ibig sabihin, pag gusto niyang ibigay manibela kay Jesus Christ, Lord, kayo nga po mag-drive dito kasi matarik, mahirap, sigsag, ibibigay kay Lord. Pag diretso na ang daan, maganda, matiwasay, kukunin ulit yung manibela kay Lord. That is not the Lordship of Jesus Christ. Kahit na anong tinatahak ng sasakyan mo, ng buhay mo, dapat nakasubmit ka rito sa pagiging Lord ni Jesus Christ sa buhay mo. That is the first point. Ano sabi rito? Ni John, Apostle John, ang sabi niya, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Acknowledge. Ibig sabihin, tinanggap mo lang ba sa bibig o tinanggap mo lang siya parang bisita sa buhay mo? Walang lordship sa buhay na nakaganap. Pero pag in-acknowledge mo that He is your Lord, dalawa kasi ang natin Savior and Lord. Lagi ko sinasabi, kung minsan Savior lang talaga si Jesus Christ sa buhay ng isang mananampalataya, kaya hindi siya makasunod kasi walang lordship. Walang pagkahari ni Jesus Christ, hindi makaupo sa trono ng buhay ng isang mananampalataya. Ang daming balakid. Kasi kaya ko naman okay lang ako. Kaya ko to. Itong isang bagay na makita. Sabi ni John, ni Apostle John, ni Beloved, sabi niya, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God. Ibig sabihin, He is all-powerful, all-knowing itong si Jesus Christ. That's why pwede tayo mag-submit sa Kanya, maghari siya ng pagiging hari. He is the Lord of all Lord, King of all kings. The next one. So meron na tayong submit. The next one, a disciple obeys the commands of Jesus. Yan yung sinasabi ko kanina. Yes, nung tinanggap mo si Jesus Christ, okay na ligtas ka na Ginastify mo at ligtas ka na. Yes, habang nandito ka pa, kailangan mo nang obey. You have to obey the command of Jesus. Otherwise, paliko-liko ka rin. Ganon-ganon din ang takbo ng buhay mo. Instead na diretso lang ganon. You have to obey. Ang totoong disipulo ni Jesus Christ, you have to obey. Kanina, submit. Pangalawa, obey. Bakit? Ano sabi ni John? Sa 1 John, chapter 5, verse 3. In fact, sabi ni John, this is love for God. Ano daw yung love for God? Lagi ko, to obey His command. Not any other commands. Hindi kung kani-kaninong command. Bagamat may mga rules tayo sa mga congregation sa church, yes, maganda yan. Ang gobyerno may mga command din Pero ang malinaw dito, to obey His commands. Kaninong command? Kay Jesus Christ. Jesus Christ alone. And His commands are not burdensome. Hindi naman pabigat yung inuutos sa atin ng Lord. Kasi kung minsan sa atin, pang iniisip natin yung inuutos ng Lord ni Jesus Christ sa atin, pabigat. Ang sinasabi ni John, ang command ni Jesus hindi pabigat sa inyo. Para kayo mapahinga. Para kayo magkaroon ng kapayapaan. Para kayo maging mapagmahal. Yan ang command niya. It is all love. Loving.
Bakit? Kasi nung panahon nila, even the first Christian, Paul, Peter, John, James, lahat sila, nag-preach sila ng gospel kasi ang mga tao noon hirap na hirap sa pagsunod pa rin ng kautusan. And that's why dumating si Kristo at ngayon nananalaytay sa kanyang mga disipulo, yung pagiging Christ-like nila, ang gusto nila, pagaanin ang buhay ng tao. Kaya tayo dapat dito magaan ang buhay natin. Hindi nagiging mabigat. Pag pumasok tayo dyan every Sunday, luhaan ka, yes, sugatan ka. Paglabas mo nawa dyan, di ba? Healed ka. Healed because the word of Jesus can be healed. Palakpakan natin si Lord. A great healer natin si Lord. Hindi yung pagpasok mo dyan, luhaan ka na, sugatan ka pa. Paglabas mo dyan, baldadong-baldado ka lang sa hirap ng buhay. Hindi ganun si Jesus. Ito yung tinuturo niya. If you submit and if you obey on His command, pagkaganin niya ang buhay mo, kapatid. The next one. Dalawa ka na. May naalala tayo? Submit, obey. The third one is, a disciple loves his brothers and sisters in faith, especially. Yan tayo, magkakapatid. Ano sabi ni John? Balik ulit tayo kay John. Ang sabi ni John, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Ibig sabihin na bago ang buhay mo. You are born again because naniwala ka rito kay Jesus Christ na siya ay anak ng Diyos. And everyone who loves the Father, sabi rito, loves His child as well. Hindi pa pwede Kristiyano, ay bahala sila, pastor. Ministry nila yan. Wala akong pakialam. Basta ako may ministry ako ng sarili ko. Hindi ganon. Dapat tayo, meron din tayong concern sa kapatiran. Na kung may dinadanas na pagsubok ng kapatiran, di ko minsan, di ba, makakarinig, ayan, kasi kagagawa naman niya, kaya siya nagkaganyan O, di ba? Yung kapatid mo, sugatan, luhaan, tapos ikaw nakapatiran din sa pananampalataya kay Kristo Jesus, ano sabihin mo? Tinadyakan mo pa. Pagkatadyak mo, dinagalang mo pang ganon. Di ba? Amen po ba? Ang hirap dapat, tinutulungan natin, nililift up natin, and that was, Apostle John, sinasabi niya, kung mahal mo ang Diyos. Tama? You love His children. Napakarami naman children of God, hindi lang tayo. We love. We know how to love. Yung hindi sasabihin mo, wala akong pakialam dyan. The next one, the last one, yung pang-apat po. A disciple grows in his love for others. Tandaan po natin, hindi tayo natutong magmahal sa kapwa, kundi dahil una tayong minahal ng Lord. Because God is love. Noong araw naman talaga, madamot tayo Di ba? Pag may handaan sa bahay nyo, gusto mo, lagi naaamoy ng kapitbahay mo, iniluluto yung masarap na ulam. Nang iinggit ka pa. Di ba? Ganyan tayo, madamot. Pero nung nakilala natin at sinundan natin si Jesus Christ, we grow in love. Because the love that God give to us, si Jesus Christ, minahal natin, maging yung mga kapitbahay natin, maging yung ibang tao, kaya mo na silang mahalin. Verse, 1 John chapter 2. Ito ang sabi ni John. Kita, alam mo si Apostle John kasi about love Sabi niya, anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in darkness. Totoo, tama naman. Pero ang sabi niya, anyone who loves their brother and sister, kabaligtaran lang, lives in the light. Kapatid, nasa liwanag ka talaga kapag ka ikaw ay mapagmahal. And because Jesus is, yung sinusundan natin si Jesus, you are in the light. Sabi niya, I am the light of the world. Anyone who follows me will never walk in darkness. Ang linaw yung sinabi ni Jesus, ang sino mang sumunod sa akin, hindi na kailanman lalakad sa kadiliman. Pastor, kasi ganito, meron akong doon sa kahit nung araw, 10 years na siyang mananampalataya. Ang struggle niya lagi, Pastor, pag magkikita ko, ipapakount siya, Pastor, struggle ako, homesick ako, pagka nasa kwarto na ako, nakatingin ako doon sa kisame ng kwarto ko, wala namang butiki doon ibang hayop gumagapag doon. Inaantay niya raw, may lumakad doon na butiki, wala namang butiki sa Middle East. 10 years, ganon at ganon. Sabi ko, kapatid, 10 years ka na mananampalataya. Hanggang ngayon yan pa rin yung suffering mo. Katulad nito. Lakad pa rin daw siya sa darkness. Sabi na ng Panginoon kapag ka nasa akin at sumunod ka sa akin, hindi ka na lalakad sa kadiliman. And there is nothing in them to make them stumble.
Kapatid, bago tayo madapa, bago ka tumumba sa buhay mo, sasaluhin ka muna ng Panginoong Jesus. Because sumusunod ka sa Kanya. We are the sheep and He is our good shepherd. Now, nakita na natin. Next slide. Ang sabi rito, so, ngayon, are we following Christ and becoming Christ-like? Ba talaga? May question mark eh. Totoo ba? Na tayo ay sumusunod kay Kristo at nagiging katulad tayo ni Kristo Jesus? The next slide. Uulitin ko. A Christian is a follower of Christ and a Christ-like follower. Wala pong pinag-iba. Ito yung inumpisahan ko kanina sa inyo, ito rin ang iiwan ko sa bawat isa sa umagang ito. A Christian is a follower of Christ and a Christ-like follower. The next slide. The next slide. Patapos na po tayo. Follow Him. The secret is follow Jesus. Follow Jesus. Ano ba buhay ni John the Beloved at saka ni James, yung magkapatid? Alam niyo si John the Beloved at saka si James, magkapatid? Tinagurian silang sons of thunder. Maikli ang pasensya nila magkapatid. Sila yung apostol, sila yung disipulo ni Panginoong Kristo. May nakita silang nagpapahayag about Jesus Christ doon. Hindi nila kasama sa organization nila. Ang sabi nila kay Jesus Christ, gusto niyo, Panginoon, paulanan namin ng kidlat at kulog, apoy. Napakaikli ng kanilang pasensya magkapatid. Pangalawa, si Pedro. Ano si Pedro? Si Pedro, 3 times niyang dinenay si Jesus Christ harapan. Pero lahat po sila, they follow Jesus Christ. Transformation begins in their lives. Kita natin, pagka tayo habang sumusunod kay Kristo, sige lang, mahirap, yes, mahirap, pero sumusunod ka kay Kristo Jesus. Your life will change. Day by day, matatransform ka ng Panginoong Jesucristo. Yung mga disipulo ni Panginoong Jesucristo, parehas lang po natin. Maikli ang pasensya, mapanghusga, maraming ganito, pare-pareho lang po tayo. Pero ang sikreto, bakit naging apostol sila? From the disciple, naging apostol sila. Because they follow Jesus Christ. Even Jesus Christ, hindi na nila kasama when the Holy Spirit came. The same truth sa ating lahat ngayon, meron tayong banal na Espiritu na nananahan sa ating buhay, sa ating puso. Siya ngayon ang dapat sinusunod natin, hindi mga sarili natin. Wala naman si Jesus Christ, pastor eh. Kaya nga binigyan tayo ng banal na Espiritu eh. The one who generates, the one na magmamaneho ng buhay mo kapatid, ang banal na Espiritu na iniwan sa atin ni Jesucristo. Follow Him. The secret is follow Him. The last one question. How do we follow Jesus Christ? How do you follow Jesus Christ? How do I follow Jesus Christ? Yun ang question mark sa atin, ang tanong. Simple lang, di ba? Nakita natin yung 4 points. Submit, obey, love, and grow. That 4 points na nakita natin. The last, accept His invitation. Read His word daily. Ito yung magandang maging habit natin, mga kapatid. Ang dami mga panahon dito sa cellphone, palo ka ng palo. Pag-gising mo umaga, cellphone kagad, nakapikit pa yung mata mo, di ba? Titignan mo yung cellphone. Ay, alam mo naman kung saan nakalagay. Pag kinuha mo, isang mata pa lang pindot mo kagad, uy, message sa akin. Read Jesus' words daily. And you will become a follower of Christ. Tayo lahat tayo muko sa presensya ng Panginoon. Father, maraming salamat. Thank you for your word. Thank you for reminding us that who we are in the presence of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Lord, dahil ma-identify namin ngayon ang mismong sarili namin. And we can test ourselves, O God. Kung tunay nga kaming followers mo, nawa, Lord, makita lagi sa amin yung daily basis ng pamumuhay namin as we go on yung journey ng faith namin through grace and faith in Christ Jesus. Makikita ka sa aming buhay, Lord, not ourselves. Teach us more, Lord, how to be deepen your words and your command. Ipaalala niyo sa amin yung mga katuruang ito, Panginoon, so that we will obey you, we will grow more in love, and even, Lord, submit our lives to you. Yung Lordship mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, nawa, ang siyang manahan. Mamuhay kami
ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. Punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen.